By the way, this is one thing na dapat mabuksan pa in the coming weeks. Yung Good. pinaka-worst na katiwalayaan sa DPWH ay hindi pa na nabubuksan. Na tuwang-tuwa ngayon na parang little by little ay parating tayo sa panahon na magbitiw na ng pwesto. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At nako, magkakabaligtara na ata. Hinatulan na si Bonget. Ano ito? hinatulan si Bonget? Nako po. Pinakamalang katiwalian sa DPWH, hindi pa naibubunyag. Nako, yan na ha. Oo. Talk sa Patrol Guanzon. Nako, bibirahin na naman ata si Chucky Dal. Si Clareng. Atty. Guanzon. Birahin mo birahi. Suporta sa bagong impeachment versus BP Sara, malabo daw. Walang FLR sa 2026 budget. Ano raw yun? Yung mga pag-uusap, kasi pilit talaga nilang iugnay sa impeachment si BP Sara at meron pang grupo Trilling ata ang magsasampa ng bagong impeachment dito. Talaga, galingan nyo ng husto para pagdating ng 2028, makaligtas kayo. Pero kung hindi nyo ma-impeach at mapatanggal si BP Sara, back to you, Trilling. Ipasok na natin to. Hinatulan na si Bonget. Talo ang Marcos administration sa hanay ng naka-uniforme. Ito ang hatol ng mga retired generals kay BBM. Ayon kay retired General Virgilio Reyes Garcia, ang pag-atras ng personal na suporta ni Colonel Odi Mongaw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay hindi paglabag sa batas o regulasyon ng AFP, kundi isang personal na pahayag na protektado ng konstitusyon. Ibinunyag ni Garcia na ang mensahe ng Mongaw ay ipinadala lamang sa isang pribadong group chat ng mga Mason at hindi para sa publiko. Gayunman, malinaw umano ang laman nito. Binawi ng opisyal ang personal na tiwala sa Pangulo dahil sa pagkawala umano ng moral ascendancy bilang Commander-in-Chief. Ano yan ni Virgilio Garcia? Hindi po natin alam kung gaano kalawak ito. Pero tandaan po ninyo, noong nakaraang eleksyon, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa uniformed personnel. That in itself is a declaration of trust and support. Tinukoy pa ni Garcia ang mga isyong ayaw umanong harapin ng Pangulo mula sa aligasyon ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot at panawagan sa hair follicle test hanggang sa paratang ng pagiging mastermind sa umanay nakawan at pagkakadawit ng mga kamag-anak sa anomalya. Dagdag pa niya, hindi raw totoo na walang bigat ang mga pahayag at ebidensyang inilalabas ng mga testigo na ayon sa kanya ay sinasalamin din ng pagbagsak ng trust rating ng Pangulo, lalo na sa NCR kung saan ito'y negatibo na. Harapin ninyo ang mga aligasyon. Huwag ninyong iwasan ng ebidensya. Take them to court. Doon magpaliwanagan. Dahil wala na. Tignan nyo yung tinayo niyang ICI. Di ba? Siya nag-initiate nun. Di ba? Ngayon, bakit hindi magagalit ang taong bayan? Halos lahat naman na sinabi niya ay puros kasinungalingan. Sige nga, magtitiwala ka pa ba? Sino ang maglalakas ng loob magtiwala pa dito? Kaya nga yung trust rating nito ay sumadsad na. Nabalitaan mo nga, negative na eh. Ang ibig sabihin lang noon, talagang pundin-pundin na ang taong bayan sa mga pinaggagawa. Kung hindi kasi nagyabang-yabang na may makukulong, wala nang Mary, ang Christmas, walang Mary ang Christmas, di sana, kung nanahimik na lang, kaso wala, sinasabayan pa ni Boy Ngak-Ngak. Kilala niyo ba si Boy Ngak-Ngak? Boy Ngak-Ngak. Boy Ngak-Ngak. Boy Ngak-Ngak. Yung taong nangingitim. Sinasabayan pa nun. Diba? Ngayon, back to you lagi.
Tuloy. Sa maling akala na bawal magsalita ang mga naka-uniforme, hindi natin alam kung gaano na karami at gaano na kalawak ang nawawalan ng tiwala. Pero tandaan ninyo, noong nakaraang halalan, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa hanay ng uniformed personnel. Wala Iyan talaga. mismo ay Talo isang naman talaga. tahimik, ngunit malinaw na deklarasyon ng kawalan ng tiwala at suporta. Colonel Odi Mongao did not commit any crime or violate any AFP regulation by privately declaring his personal withdrawal of support for Mr. Bongbong Marcos, who has lost moral ascendancy to govern. Note, his mental health due to prolonged use of is a grave national security concern. Under Tama. detention or custodial investigation, Colonel Mongao has the right to remain silent to an attorney of his choice and to be assisted by his counsel at all times. He cannot also be compelled to surrender his cell phone without violating the Data Privacy Act. Evidence obtained in violation of these basic rights are inadmissible in court or in any administrative proceeding. Samantala'y tiniyak ni Senate President Tito Soto Na ano na na kaagad naman. niyang aaksyonan ang anumang panibagong impeachment complaint laban kay Vice Mayo, ayun na naman tayo. 2000 eh. Yan tayo mahilig eh. Ay, kung ano, intro boys? Ha? Aaksyonan? Totoo kaya to? Ha? Aaksyonan? Baka puro ngaw-ngaw lang din to. Oo, kita nyo naman. Sa permahan ng budget, present ito. So, kaya wag mo kami papaandaran. Taong bayan, ang kimikilatis na sa inyo. Diba? Mali kasi. Subukan mo sa 28, tumakbo ka ulit. Baka magaya ka dun sa mga senador na napagtatalo. Kahit kilala na yun, ha? Diba? Kahit kilala na, pero natalo. Kita nyo ngayon ang karera nila. Sila lang ay nag-iingay nung bago matapos ang termino. Diba? At tatandaan nyo, ha? Baka nakakalimutan nyo yung mga pangalang po at mga tel-tel, ha? No, wag nyo iboboto yan. Magkakasama-kasama yan, sabi ni Aling Lorraine. Diba? Tuloy. President Sara, sakaling ito ay formal nang maihain sa Senado. Aniya, one thing is certain. As a Senate President, I will act on it with dispatch forthwith. Pahayag ito ni Tito Soto, kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng one-year ban sa paghahain ng impeachment complaint na magwawakas sa Pebrero. Kasandaling matapos ang naturang pagbabawal, maaari nang magsumiti muli ng reklamo ang sinumang grupo o mambabatas laban kay Vice President Sara. Nilinaw ni Tito Soto na ang kanyang posisyon ay hindi nakabatay sa kung sino ang sangkot, kundi sa tungkulin ng Senado na sundin ang proseso. Naku, I will talaga lang, act on it with dispatch. Aba, Tito Soto. Abi papaano? Kapag nagkaroon ng impeachment complaint kay BBM, yan ang aaksyon tanong. ka rin ba? At kung dati tutol si BBM sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Pero ngayon, naiba na daw ang tono ni BBM. Pabor na. Panoorin natin ang buong video. Hindi naman tumutol yun. Sa pagpapag-impeach kay Vice President Sara Duterte, tila na iba na ngayon ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa kanyang pahayag na ibinahagi ng Malacanang. Sinagot din ng palasyo ang isiniwalat ng isang mambabatas na may nagpaplanong ipa-impeach ang Pangulo. Nakatutok si Ivan. Actually, hindi naman bago yan, Pumari lang yan, pero talagang gusto niya na hudasin si BP Sara. Yan naman ang plano nila Saka ngayon, pansinin nyo, unti-unting may mga nanggugulo-gulo. Baka hindi natin alam, isang estratehiya yan, nalalapit na yung pagbaba niya, baka biglang magdeklara, sasabihin magulo. Agoy. Huwag ganon. Mali yun. Gusto nyo naman mamuno kayo hanggang gusto nyo. Hindi pwede. Di ba? Samantala, pinakamalaking katiwalaan sa DPWH, hindi pa naibubunyag. Naku, sino talaga magsasalita dito?
Ito yung sinabi na sa post ni Kong Lebiste, pag walang nagbunyag, ibubunyag niya sa 26, sa January 26. Ano yung pinakamalaki? Worst na katiwalayaan sa DPWH ay hindi pa na Yeah. nabubuksan. Okay, so these are the 10 top government agencies with biggest allocation in 2026. Department of Education, Department of Public Works and Highway, Department of Health, at et cetera, et cetera. Do you agree? Is this fair para sa inyo or Yes, the ano masasabi nito sa budget? budgets are publicly disclosed naman. Mm. And in 2025, the DPWH actually exceeded the DepEd, if I'm not mistaken. In 2024, by even more so, kasi that's only the programmed appropriation. Meron Yes. pang unprogrammed appropriation. Agoy. By the way, this is one thing na dapat mabuksan pa in the coming weeks. Mm. Yung Good. pinaka-worst na katiwalayaan sa DPWH ay hindi pa na nabubuksan. Kasi yung unprogrammed appropriation na nanggaling sa PhilHealth funds Yun. ay napunta majority sa flood control. Ang natitira naman sa iba pang mga dubious projects. Kahit sa sarili kong distrito, meron din mga projects na ito. At yung mga programmed appropriation, ang Congress ang nag-select Yes. Agoy. ng projects. At may mga paliwanag, requested sila by the local government units. Ang congressman ay identified as the proponent for many of the projects. Pero yung unprogrammed appropriation, it's already a fact that galing yan sa PhilHealth Fund. It was so important to divert the PhilHealth and the PDIC to fund these projects. Pero hindi pa nabubuksan ano yung 214 billion pesos of DPWH projects that were funded by unprogrammed appropriation. At ang lumalabas nga po, majority was flood control and almost all of it is substandard. At ang tanong, sino ang pumili ng 214 billion pesos of DPWH projects that had to be funded from unprogrammed appropriation? So I think that would be one of the biggest things that na bubuksan pa sa mga susunod na mga linggo. Ayun. So ang problema talaga natin, unprogrammed, doon talaga nang gagaling yung ano eh. Kumbaga ito nagiging tambayan ng mga korrupt na politiko, yung unprogrammed fund. Kasi ito unliquidated ito eh. Kumbaga, they can spend it anytime they want ng ano lang eh. Kumbaga, ano ba, certification lang? Ito yun, di ba? Similar siya sa programmed, except yung programmed dumaan sa Kongreso. Yung unprogrammed, executive yung pumili. Yes. At kinuha pa yung PhilHealth at yung PDIC para pondohan ito. Yes. Kaya yung hindi ko pa nakita na itinanong, yung 214 billion na yan, bakit napaka-importante yung mga proyektong yan na kinuha pa yung ganung pondo para dito at hindi pa nabuksan, ano yung 214 billion na yan? Ayun. Ang lumalabas, karamihan po ay flood control. So itong 2026 gaan. Kita nyo, mas matindi ang lalabas na expose. Bakit? Kaya sabi ko nga ibang klase pag magandang ang leader, iba yung magiging impact at magiging maayos ang pamamalakad kung matitino ang leader. Pero pag turobo, wala. Kita nyo, puro nakaw ang iniisip. Pati yung sa PhilHealth Fund, ninakaw. Kung di na nagka-booking, wala na. Talagang mawawala. Buti lang Supreme Court, nagdesisyon na. Isoli nyo. Sana, soli nga nila. Kaso, doon kukunin pa yan sa budget ng 2026. Malamang saan program yung 60 billion. So, tuloy, ano na yung bakbakan dito ni Atty. Guason at ito si Chuck Gell? Parang, may paligsahan. Yan. Impeachment ni Bongbong or impeachment ni Sara. Yan. Paligsahan. Ito lang yata ang country na. Everybody's trying to knock each other out. Unstable ng politika dito sa Pilipinas. Kaya tuloy yung negosyo at economy natin, unstable din. Talaga si Bongbong. The least that he could have done. The least that he could have done
must make sure na wala o minimize corruption sa government niya. Pero talaga, wala. Sabi ko din, pahinga muna ako sa PGMN ko. Pahinga muna ako ng topic si BBM. Kasi baka sawa na kayo eh. Sabi ko, pahinga muna ako. Pahinga muna tayo kay BBM. Pero magandang topic pa rin yung General Appropriations Act, di ba? Hinihintay natin lumabas yun para yun ang pag-usapan natin. Pero for now, tandang balita yung sinabi ni Secretary Dizon na wala na raw allocables ang mga congressmen. Nako, maniwala Yun. tayo dyan. Mali. Allocables, yung nilalagay nila sa General Appropriations Act per district. Yung mga district, pero yung ibang district na mas malaki ang allocable. Kaysa doon sa ibang district, syempre pagkalaban nila, yung nabibigyan. Ngayon, sabi ni Secretary Dizon, wala na daw yun. Is devising a formula or system where the DPWH budget will be spent on the needs for development or basic service ng mga LGUs. So, NEDA will have a very crucial part in this planning for the DPWH budget. Dapat kunin ni Secretary Dizon yung NEDA. Nako. Wag na. Baka mamaya magkaroon pa ng attorney. Oo. Sana nga maging maayos na nga yung DPWH na yan, no? Pero, mapunta tayo dito. Alamin natin dito yung bagong impeachment. Malabo daw kasi walang FLR. Ano ba yung FLR? Hindi natin malaman kung ano yung FLR na yan eh. So, yan yung laging sinasabi ng yung mga ibang grupo na FLR sa budget. Ano pa? Force release ba to? Force funds. Basta parang ganun eh. Alamin natin to. Matatapos na sa Pebrero ang one-year impeachment ban ni Vice President Sara Duterte matapos ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang naunang impeachment case laban sa opisyal. Ilang linggo bago ito mangyari ay kinumpirma naman ngayon ni Navota City Representative Toby Tiangco na may naganap ngang bayaran noong nakaraang taon upang itulak ang impeachment laban sa bise. 215 na mga congressman ang bumoto para siya ipa-impeach. Sa isang panayam, sinabi ni Tiangco na kinausap raw siya ng dalawang lider sa Kamara upang kumbinsihin si Pangulong Marcos na aprobahan ang for later release o FLR. Anya, naipangako na raw ang naturang pondo sa mga kongresistang sumuporta sa impeachment. Ang for later release o FLR ay tumutukoy sa mga lokasyon sa loob ng national budget na hindi may lalabas kung walang approval ng presidente. Nang tanungin naman kung marami ang susuporta sa panibagong impeachment, sinabi ni Tiangco na malabo ito dahil walang FLR sa 2026 national budget. Pero kung itutuloy naman ang impeachment, kailangan raw na incentivized ang mga kongresista upang makuha ang kanilang suporta. Dahil sa bagong development, ito ang assessment ng political analyst na si Professor Eric De Torres sa posibleng mangyari sa Kamara sakaling maisampa ang impeachment case. Alam naman natin na Prof, ang impeachment nagsisimula po yan sa House of Representatives at hawak po nila ang Kamara ngayon. Yan. Prof. Well, hindi rin din ho natin yan masasabi. Although ina-assume natin na hawak. Pero alam nyo, maraming po pwede pang mangyaring ihip ng hangin sa mga susunod na panahon. Ngayong tapos na ang 2025 elections at puno ng isyu ng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno, giit ng profesor na malabo nang makakuha ng sapat na suporta ang impeachment sa mga politiko. Lalo nga po yung terminong tinatawag natin na kung patuloy na sasadsad at pababa ang trust at approval rating ng ating Pangulo, mas mapapaaga yung term na quote-unquote late. Yeah. Mas mapapaaga talaga. Yan lang naman hinihintay ng taong bayan eh. Sino kaya itong hindi napangalanan na ba yung mga maghahain na impeachment? Sino kaya sila? Sino kaya ang tutulong diyan? For sure kasi dati naghahain ng impeachment complaint itong inaanak ni Bongit na si Congressman Cardema, 'di ba?
Ngayon, baka kasama siya sa kasi hindi siya pinaupo eh. Nanalo siya, pero hindi siya pinaupo ng COMELEC. Ang saklap, di ba? 2 million vote ang kinuha o nanalo. Di ba? Pero ano nangyari? Wala. Nasayang lang yung boto natin doon sa party list na Duterte Youth Party List. Ganun ang mga pagtao nila, kita mo, meron silang pinaupo, yung umbrella. Diba? Talo yun, ha? Pero itong 2 million ng boto, nanalo. Indak. Malaking factor din ayon sa political analyst ang -3 trust ratings ng presidente na bumungad sa mga Pilipino pagpasok ng taong 2026. Sinong politiko na re-electionist ng 2028 ang willing na magpa-endorso kung kung ganito ang bilang at hindi makabawi ang numero ng pangkasalukuyang administrasyon sa kanyang mga ginagawa? Sa pagtataya din ni Torres, posibleng dumistansya na ang ilang politiko sa pagsuporta sa Pangulo, lalo na sa usapin ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. So, kiss of death yan. Lalo na, nag-iba yung dynamics ng politika ng kung paano mananalo ngayon sa nakalipas na nasaksihan natin yan nung 2022 at 2025 elections na kung saan prominente talaga ang base votes sa kada rehiyon at vote-rich areas na critical na magdi-deliver ng boto, mapasenador man o mga representante sa Kamara. Para sa Diyos, sa yun ang tandaan nyo. Sino nga pa ba naman ang maniniwala sa -3 na ratings? Balikan natin ito. Impeachment. Laban kay Bongit. Kasado na. Ano yung mga pag-uusap? Sino-sino? Ayun nga, gaya nga, ang tanong ng taong bayan. Sinong grupo ba ito? Ano yung motibo nila? Alam niyo naman kung ano yung motibo. Diba? Betrayal of public trust, hindi kaya mamuno, yung mga issue, diba? Pandarambong, di umano. Ano ba talaga? Ito po muli ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw. Magandang araw po, Paring Eli. Magandang araw naman po sa ating mga kababayan na tuwang-tuwa ngayon na parang little by little ay parating tayo sa panahon na magbitiw na ng pwesto si Marcos Jr. Isa pa lang na regular member ng Armed Forces ang nagsabi na wala na silang tiwala. He is withdrawing his support to the Chief Executive Marcos dahil sa kabulastugan na ginagawa niya at sinasabi nitong si Colonel Mungao na tama na, sobra ka na, Marcos. So it's about time. So this is an indication that if one of them has declared, you can see that there are many of them na may mga puso na hindi na mapigilan at mapusok na ang galit nila sa pamahalaan dahil sa napakatinding corruption. Ang tinutumbok ngayon na mastermind ay walang iba kundi ang Commander-in-Chief na tinatawag ni Amy na kapatid niyang bangag na si Marcos Jr. Pero ngayon, hindi lamang sundalo, Paring Eli, pati membro ng Liberal Party o minority. At may sinasabi pa itong kaibigan natin na ito, na membro ng Liberal Party. At kinakaaway ba ito ng anak ni Marcos Jr. na si Sandro? Binabastos daw ito. Pinapatawag sa kanyang opisina at pinipilit na huwag mag-privilege speech. Pwede ba? May pilitan na ba ngayon sa Congress? Hindi ba kung opposition ka, minority ka? Pwede naman sagutin, di ba? Oo. Pwede nilang sagutin yung privilege speech, pero hindi pwede yung ipapatawag mo at papagalitan mo kung as if sino kang kuneho ka na majority floor leader. Di ba? So Okay, so ngayon, pinag-uusapan natin ngayon ang tinutumbok mo, Secretary Jing,
yung napipintong pagsasampa ng impeachment laban kay Pangulo Marcos Jr. At ito Ayan. nanggaling sa bibig ni Erice. Wala, hindi natin alam kung sinong tinutukoy niya na magpapile ng impeachment. Pero bago niya sinabi ito, sila ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema na ideklara ang mga gawain ni Marcos na labag sa batas, yung paglalagay ng unprogrammed appropriation. At ito, 3 taon ginagawa na ni Marcos. Ngayon lang, may naglakas loob at ang masama nito, para kay Marcos, ay galing pa sa kanilang hanay. Miyembro ng Liberal Party na tinitingnan ngayon ng mga tao ay kakampi. Pero hindi natin matansya kasi may mga tao na may dignidad tulad ni Congressman Erice. Mayroong paninindigan. Kaya sinasabi nila na hindi kami pwedeng magmaang-maangan lamang sa mga pinaggagawa ni Marcos. Kaya naghain sila at siya ngayon, magpaparinig natin na mayroon na daw impeachment complaint na naka-drop at isasampa kay Marcos. Goods yan, pag meron na. So pakinggan nga natin ito si Congressman Erice kung anong klaseng impeachment ang ihahain ng mga isang grupo o mga grupo laban kay Marcos Jr. Sabi nila, they are finalizing the draft. Okay, so hindi po chismis, yun pong planong paghahain ng impeachment complaint against the President. Hindi, Nakatagana. Yes. At maganda yun na malaman ng Kongreso na pagbalik namin, may mga ganyang para handa ang Kongreso. May draft na umano ng impeachment complaint na nakatakdang ihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kongresista yung kinausap ng mga individual na nagpaplanong maghain umano ng impeachment complaint para i-endorso pero tinanggihan na niya ito. Ang grounds umano ng impeachment ay betrayal of public trust dahil sa pagpapahintulot ni PBBM na mabalahura yung nakalipas na pambansang pondong naging ugat ng malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Galing kay Congressman Erice, mukhang may natuklasan siya ng mga individual Pina-finalize na rin yung draft. Nagbuklod-buklod na pina-finalize na daw yung draft. As to how he learned about this is baka may ugnayan siya sa mga grupo na ito. Maski bilang member siya ng Liberal Party at ang mga Liberal Party members ngayon, itong tinatawag nilang dilawan, piklawan, ay nasa hanay ng kay Marcos. Pero dahan-dahan bumabaliktad. Kasi they feel the heat. -3, -14. We won't be surprised by the month of February. Baka -30 na yung wala ng tiwala. Meron kay Marcos Jr. -27 sa ang pahayag, yung Publicus Asia. Publicus Asia. At kinlaro ko yan kay Malu, sabi niya, kasama na si Marcos doon kasi buong administrasyon niya. Buong administrasyon yan, lalo na yung mga cabinet members ay negative ang performance. So ito kay Congressman Erice, ini-emphasize niya yung betrayal of public trust. Pero kung akong tatanungin, bilang nakasubaybay sa mga pinaggagawa ni Marcos, if you remember, since 2023, nung pag-start ng vlog natin doon sa RMN, mga ina-identify na natin isa-isa yung mga impeachable offenses ni Marcos, graft and corruption. Culpable violation of the Constitution. High crimes. And isa lang ang sinasabi ni Congressman Erice, yung tungkol sa related doon sa unprogrammed appropriation na betrayal of public trust. Pero ang alam ko dyan, mayroong culpable violation of the Constitution. May sinasite sila na provision na nilabag ni Marcos for signing the General Appropriations Act na tangay ang
appropriations na tinatawag na unprogrammed appropriation. Kasi binabanggit nga ni Congressman Erice na sa tatlong nakarang budget, 2023, 24, 25, siguro kung isang beses lang, pwedeng nalusutan. Pero tatlong magkakasunod na taon, hindi nalusutan kapag ganon. Hindi nalusutan. Pinalusutan. Yun lang ang lumabas doon, sa tawas. Sabihin nyo, kung yan ay matino, hindi gagawin ng not once, not twice, but thrice. Kaya kung mabuti sa video natin ito, tapusin nyo ang video, i-like and share nyo, at patindi ng pantindi ang bakbakan. Maski si Au may grupo na rin. Para saan? Sa impeachment ni Bibi Sara. Susunod na natin i-vlog yan. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!